Welcome muli no, sa ating channel. So, sasagutin lang natin yung mga katanungan sa atin no, regarding electronics. Maraming nagtatanong ng mga viewers natin, followers, subscribers natin na gustong matuto ng electronics, ng basic electronics, lalo-lalo na sa paggawa ng amplifier. Nakikita kasi nila kung paano yung mga ginagawa kong amplifier, kung paano ako natuto at kayang-kaya ko na lang gumawa ng amplifier. So malaking katanungan din sa akin dati yun ano. Sabi ko, nakapag-aaral na ako ng short courses ng electronics, kaya ko kayang gumawa ng amplifier, ng sarili kong amplifier dahil nakikita ko sa iba na kayang-kaya nilang gumawa ng sarili ng amplifier na mahaba, mga class AB, class H, no? Sana ganun din ako balang araw na gusto kong matuto. Bago ako nag-aral ng short courses sa electronics, ano, so hindi ko muna inisip yon na ako'y makagawa ng amplifier. So ang iniisip ko dati, makakagawa kaya ako ng sirang television, sirang mga appliances, at sirang mga amplifier. So kumuha ako ng short courses. Ano, kailangan kasi sa electronics, pagdaanan natin yung basic electronics. Ito po yung sinasabi ko po sa mga baguhan na gustong matuto ng electronics. I-share ko po yung aking naranasan at paano ako nakarating na kaya ko nang gumawa ng sarili kong amplifier. So napakasarap sa pakiramdam na isa kang electronic technician, sa ngayon, marunong ka nang gumawa ng amplifier. Ayun no, nakikita ko yung aking sarili sa mga nagtatanong, sa mga beginners na gusto nilang matutong gumawa ng amplifier. Sir, turuan nyo naman ako yan, gusto ko rin matuto. Kasi meron tayong mga video na sabi ko doon, tuturuan kita hanggang sa matuto ka. So marami nag-chat sa akin na, Sir, ako rin gusto kong matuto. Sir, pahingi ng PDF ng amplifier. Sir, pahingi ng speaker protection nino. Ito no, sasagutin na. Kani-kanina lang no, may tumawag sa akin. Yung nga parang sa module ano, taga Cebu. Ako'y taga Mindoro, siya taga Cebu, tumawag sa akin. Nakagawa siya ng sarili niyang module mula lang doon sa ating tutorial. So, shout out sa iyo, sir. Medyo nakalimutan ko na yung pangalan mo. Taga Cebu siya, hindi nagtatrabaho siya sa Maynila. So, shout out po sa inyong lahat. Siya ngayon ay nagtatrabaho sa isang construction, no? So, umpisahan natin sa electronics, no? Ang payo ko lang po, tulad din ng ginawa ko dati, kailangan nyo pong pagdaanan ang basic electronics. Ano-ano nga po ang basic electronics? Itinuturo po dyan ano po ang ibig sabihin ng electronics at ano po yung mga electronic symbol. Yun ang kauna-unahang itinuro sa amin. Electronic symbol. Makikita nyo sa board, no? Halimbawa sa board ng amplifier, television. At television po ang unang-unang tinuro sa amin sa electronic course, no? Yung mga section ng television, power section, horizontal section, vertical section, audio section, video section, lahat-lahat po yan itinuro sa amin. So, hindi naman po sa pagmamayabang ay naging OJT, ako daw yung base OJT. Noong nag-OJT na kami no, sa electronics, no, nag-repair kami ng mga television sa mga lugar-lugar, no, ng libre. So, ako yung naging base OJT. So, ang ginawa ko kasi dati, talagang nag-focus ako dun sa electronics na itinuturo ng aking teacher, Although 3 weeks lang namin pinag-aralan ito. At tinuro din dun kung paano gumamit ng multi-tester, Ang tinuro pa sa amin noon ay analog. Napaka-importante po, sir, Yung mga baguhan na gusto matuto. Kailangan po natin pag-aralan yung multimeter, Yung analog po ang tinuro sa amin. Huli na itong digital ay hindi na ituro sa akin. So, nung natuto tayo, bumili na lang tayo ng digital. Pag-aralan po ninyo, i-search po ninyo sa online, sa Google, yung mga electronic symbol. Symbol ng diode. Ano ang gamit ng diode? Symbol ng capacitor, iba't ibang klaseng capacitor, electrolytic, mylar, at marami pang iba. Pag-aralan nyo po yung symbol niya. Kasi pag nakita po ninyo yan sa board, so ano kaya ito? Symbol kaya ng ano ito? Diode, Zener diode, o iba't ibang klase ng diode, bridge diode, ayan. So, basic lang naman ay tinuro sa amin doon yung symbol ng diode, Yan, symbol ng diode, capacitor, resistor, yan, karaniwan niya, resistor, Ayan, tinuro din sa amin yung, siyempre, kapag nag-aaral ka doon na short course,
Hindi mo naman kaagad-agad matututunan talaga kaagad-agad. Hindi talaga. Kailangan mag-explore po tayo ng sarili natin. Ang ginawa ko nung kada uwi ko sa bahay, isang linggo na ako nag-aaral ng electronics. Kada uwi ko sa bahay, tamang-tama naman may sira kaming television. So kahit kinakabahan ako kasi kuryente yan, sinubukan kong buksan, no? Base doon, pero hindi ko muna isinaksak yun kasi kulang pa yung kalaman natin, no? Tinignan ko yung mga section niya, yung mga section ng power section, audio section, vertical and horizontal, no? Kung ano yung tinuturo sa akin, yun ang tinitignan ko doon sa board ng television. Kaya, ang maipapayo ko sa mga beginners, sa mga nagtatanong sa akin na gusto nyong matuto ng electronic, kailangan po pagdaanan natin yung basic. Hindi po pwedeng shortcut. Dahil ang electronics, kunting kamali lang po natin, sayang na po yung pyesa. Talagang puputok at puputok. Hindi katulad sa electrical, kahit na medyo magkabaligtad. Halimbawa, nagkakabit ka ng ilaw, nagkabaligtad yung polarity, no? Yung live at saka yung negative, okay lang, iilaw pa rin. Pero sa electronics, sa DC na bumbilya, pag nagkabaligtad, no? Maaring mapundi o masira talaga. Lalong-lalo na sa components ng amplifier o television kapag nagkabaligtad yung polarity. Ang polarity po, halimbawa sa capacitor, pag nagkabaligtad yan, pumuputok po yan. Yan, kaya kailangan pagdaanan talaga po na natin ng basic, no? Yan. So, yun ang may share ko, kailangan talaga, hindi pwedeng hindi natin pagdaanan. Walang shortcut po sa electronics. Unless siguro, no, halimbawa yung tatay mo nagtatrabaho sa isang electronic o may trabaho siyang isang electronic shop, nanonood ka, nakakakuha ko ng mga kunting kaalaman. Maaari, pwede kang matuto pa rin doon, no? Base doon sa nakikita mo, dahil na i-actual mo. Ang una namin ginawa, basic, and then, siyempre, theory muna, and then sa huli, actual. Doon na mahirap sa actual. Medyo madali sa theory, dahil yun ay theory lang, no? Pero sa actual, talagang ibang-iba sa actual talaga. Kaya kailangan simula sa theory, and then pag-aralan mo yung mga symbol, ano ang mga gamit nito. Although hindi naman po ako isang engineer para malaman ko po lahat. Basic lang po ang aking alam. Basic lang po. Ito po ay guide lamang sa mga beginners na katulad ko po. Sa mga professional po, tulungan nyo na lang po kami. So, kailangan po talaga, sir, pagdaanan natin yung basic. Hindi pwedeng hindi po. Kaya, yun. Basta, kapag wala kang ginagawa, no, may free time ka, magkuting-ting ka lang na magkuting-ting. Pero, siyempre, yan ay kuryente. Wag naman yung basta-basta, ano. Kailangan dubling pag-iingat, safety first talaga. Isa pa, yung tester. Paano natin gagamitin ang tester? Unang-una, siyempre, pag-aaralan mo muna kung ano ang tester, no? Pwede pong yung i-search sa online, no? Ano ang gamit ng tester? Ano yung mga range niya, no? Saan yung mga selector switch niya? Sa DC, sa AC, nakalagay naman po doon, no? Dati, siyempre, hindi ko rin alam yun, no? Kaya nga po tayo ay nag-aaral ng mga electronic course, short course, para malaman po natin. Marami din po nagtatanong sa akin mga estudyante ng electronics, ano, nakatapos na po sila ng electronic course, kaya lang po hindi nila naituloy-tuloy. Siyempre, ang electronics po kasi kapag hindi natin naituloy-tuloy yan, so nawawala yung kaalaman natin nung una na nalaman natin, nawawala po yan. Kailangan po natin ipapractice yan, no? Nakatapos na siya ng electronics, kaya lang hindi pa rin niya kaya daw talaga. Lalo-lalo na sa pag-assemble ng amplifier. Sa pag-assemble ng amplifier, no, nung natapos ko na yung electronic course na yon, so marami na ako na-repair na TV, no. So nagugulat na nga lang ako sa sarili ko, minsan napapaandar ko yung TV. Ang napakahirap talaga sa television, ano, yung walang power. Yung walang power talaga. Dahil napakahirap talaga. Ito pa natutunan ko, ano. Halimbawa, no, sa isang television o amplifier, kung alin lang po yung sira niya, yung section lang yun ang pupuntahan natin. Halimbawa na lang sa television, wala siyang power. Sa power supply lang. Siyempre, kulang pa yung kaalaman natin. Talagang hindi natin alam kung saan doon section sa board na yon kung wala tayong kaalaman na basic, no? Kaya kailangan pagdaanan ng basic talaga. Dahil kapag bigla mo na lang binuksan yung television, wala ka man lang idea, no? Talagang maaari ka pang madisgrasya.
Ako ay inaamin ko na disgrasya na rin ako sa television. Sinubukan kong i-discharge yung kanyang yung CRT, no? Kailangan kasi ang television dini-discharge muna. Ayun pala yung nakasaksak pa. Kasi high voltage yung television, yung pinakapuwit ng television. Ano bang tawag yun? So may nakalagay doon sa may sakit sa may RGB. So dinischarge ko siya, no? Tinusok ko yung kanyang playback cap. So napakalakas ng kuryente niyan, siguro around 300, 800 to basta pataas, no? Kasi yung kuryente natin sa bahay 220 lang. So mababa lang yun. Yun nasa mahigit pa sa 200 plus, no? Yung makikita mo yung kanyang kuryente nagkukulay blue na. So tumalsik ako. Parang ang lakas ng kabog talaga ng dibdib ko. Pero parang hindi man lang ako natinag na ayoko nang gumawa. Parang lalo pa akong nainganyo. Yun. Kaya kailangan mag-explore, i-actual po natin, no? After nating mag-aral ng basic. So sana doon sa mga nagtatanong sa akin, medyo nagkaroon kayo ng kunting idea kung paano magsimula sa electronics at kung paano matuto ng electronics, no? Kayang-kaya nyo yan, sir. Kung sakali man, hindi kayo makapag-aral ng mga short courses, no? Dahil medyo kapos din sa pera. Magtanong lang po kayo sa akin at sasagutin ko po. At napakaraming chat po sa akin hanggang ngayon hindi ko pa nasasagot po yung iba noong December pa. So ngayon ko lang pinagsasagot, no. Ayan. So doon naman sa iba sa nag-assemble ng amplifier na wala pa sila, bumibili sila ng mga kit ng amplifier. Yung connection, nagtatanong sila sa akin kung paano connection. Yung nga po ang sinasabi ko, kailangan na pagdaan natin yung basic electronics kasi kung wala tayong idea regarding assemble ng amplifier, lalo pagdating sa power supply, baka maaari pong pumutok, magkamali tayo, sayang po yung ating mga pyesa at sayang yung oras at yun sayang din yung pinambili natin. Napakamahal po ng board kit ng amplifier. Yung kauna-una kong binili yung Hiroshi amp. So wala pa akong idea noon, no? Kung paano connection. So ang ginawa ko, nanood ako ng mga tutorial. Maraming tutorial po. So natuto po ako. Kasi mas madali na sa akin dahil napagdaanan ko na yung basic. Kaya basic, kailangan pagdaanan po natin yung basic electronics. So sana po, no, shout out po sa inyong lahat, no. So wag na lang po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-follow na rin po yung aking Facebook, ano. So Christronics, no, Christronics. Maaari po kayo makapulot ng mga kunting kaalaman do regarding electronics. So sa susunod, may tutorial pa ulit po tayo. Ibabase ko po sa inyong katanungan. So maraming salamat po. Sana ay natuto po kayo ng kahit kunti man. Thank you.